Buong detalye sa alitan ni Robin Padilla at Kiko Pangilinan at ang kaguluhan sa Senado. Ang salitang "I still have the floor" ang siyang mainit na pinag-uusapan nitong nagdaang araw online. Narinig kasi ito sa mismong bibig ni Senator Kiko Pangilinan matapos na paalalahanan si Senator Robin Padilla sa patuloy niyang pagputol sa pagsasalita niya na may oras pa siya para magsalita at maglabas ng kanyang opinyon sa issue sa paglabas ng ICC warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Nagsimula na magkainitan ng dalawa nang magpahayag si Padilla ng matinding pagkabahala sa hakbang ng ICC at sa usapin ng national sovereignty at human rights para sa kapwa Pilipino. Mabilis na nag-interject si Pangilinan sa pamamagitan ng isang point of order at ikinatwira na ang plenary floor ay hindi ang angkop na lugar para sa pagtatalakay dito. Subalit nang magpumilit si Padilla na sumingit at hindi pinapatapos ang pagsasalita ni Pangilinan, dito na nagsimulang makita ang frustration ng senador at bahagyang napagtaasan ng boses ang kasamahan. Dahil sa ilang sagutan na narinig sa session hall, ang bagong upong Senate President pro tempore na si Loren Legarda ay mabilis na sinuspindi ang sesyon upang maiwasan ang mas malaking alitan. Dito ay sinubukan pa ni Legarda na pag-aangin ng mood, pabirong iminungkahi na ang broadcasting background ni Pangilinan ay maaaring naging sanhi ng kanyang effective modulated voice. Ngunit hindi nawala ang tensyon nang huminto sa pag-record ang mga camera. Noong recess makikita sa video na nilapitan ni Pangilinan si Padilla para makipagkamay, pero tumanggi ang action star turned senator na makipagkamay dito. Pagkatapos ng sesyon, isang hindi nagpatinag na Padilla ang nagsabi sa mga reporters na balak niyang magsampa ng formal ethics complaint laban kay Pangilinan. Nilinaw ni Padilla na isa sa alang-alang lamang niyang ibasura ang reklamo kung mag-i-issue si Pangilinan ng public apology sa plenaryo. Nang sumunod na araw naman, hindi akalain na hindi pa pala tapos ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nagkaroon ng maikling komosyon sa Senate Lounge noong May 13 at ayon sa kwento ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nangyari ang insidente matapos magtungo ang mga senador sa Senate Lounge habang sinuspindi ng Kamara ang sesyon nito. Nagkatabi ang dalawang senador sa paglabas nila at nagkasagutan muli. Pero nilinaw niya na mabilis naman daw na ayos ang kaguluhang ito. Nais din ni Padilla na ipatanggal sa record ng Senado ang nangyaring sagutan sa pagitan nila ni Pangilinan at sinabing hindi niya nais na makita ng kanyang mga anak at apo na may isang baguhang Muslim senator ang sinisigawan ng isang veteranong mambabatas. Sakaling matuloy ang filing sa ethics complaint, magpapasa naman ng counter-complaint si Pangilinan sa komite. Sa kanyang ipapasa, sinabi ni Pangilinan na isang pananakot at intimidation ang ginawa sa kanya ni Padilla habang naka-recess ang plenaryo. Sinabi ni Pangilinan na kakasuhan niya si Padilla ng improper decorum, pagiging out of order, at ang pagkakaroon ng tough guy bullying behavior. Hindi binigyan ng pansin ng veteranong mambabatas ang banta ng ethics case laban sa kanya dahil wala itong legal na batayan na sinasabi sa kanyang kasamahan na huwag maging balat sibuyas o masyadong sensitibo sa panahon ng mga debate. Huwag maging balat sibuyas, walang legal na basehan at walang kwenta ang ethics case complaint na yan. Hintayin na lang natin yung reklamo niya. Sinabi ni Pangilinan na nagsilbi bilang senador ng hindi bababa sa 17 years sa loob ng 4 na termino na hindi maiiwasan ang pagtataas ng boses sa mainit na debate sa plenaryo at iginiit na ipinunto lamang niya ang parliamentary rules pagkatapos na ma-interrupt ni Padilla ang kanyang talumpati. Nang hindi sumang-ayon ang baguhang mambabatas, doon na nagsimula ang maikli nilang argumento. Sa haba ng panahon ko dito sa Senado at sa dami ng sigawan o pagtataas ng boses na nangyari na rito, ngayon lang siguro magkaka-ethics case na ganito. Yung pagtataas ng boses sa mainit na debate ay hindi man kagustuhan at hindi naiiwasan at malimit na nangyayari sa plenaryo. Kung laban sa ethics yon, marami na sana mga senador ang sinampahan at pinarusahan. 0 cases. Dagdag din ni Pangilinan, hindi kami magpapa-intimidate sa bullying at astang siga. Ayaw ko ng away. Hindi ako pala away, pero hindi ko aatrasan ang sino man kung ang gusto ay ganitong walang kwentang kasuhan. Sa kabila ng mga argumento at ilang paksang pinag-usapan sa plenaryo noong May 13, 2026, matapos ang kanilang sesyon,
Isang malaaksyon na kaguluhan naman ang nasaksihan sa Senate building kinahapunan. Dito na nalaman na may nakapagsabi di umano kay Senator Bato na siya ay aarestuhin matapos ang kanilang sesyon. Kaya naman inihanda na ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ang kanyang tauhan at naka-full battle gear din ang mga ito kasama ang tauhan ng Marines at ilang PNP staff. Sa naging panayam ng media kay Aplaska, nais nilang linawin kung sino ang aarestuhin sa Senado, ngunit wala siyang binanggit na pangalan matapos niyang madulas sa kanyang naunang pahayag. Ang mangyayari lamang dapat noong hapon na yon ay ang paghihintay nila sa pagdating ng Articles of Impeachment ni VP Sara Duterte mula sa House of Representatives. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng Senate building nang tangkaing pasukin di umano ng mga armadong lalaki ang lugar kung saan naglalagi si Senator Bato simula noong Lunes matapos isa publiko ng International Criminal Court ang arrest order laban sa kanya. Ang tunog ng ilang putok ng baril ay nagdulot ng kaguluhan sa mga mamamahayag na nagtatangkang isalba ang kanilang sarili at ilayo sa putukan na ito. Ilang sandali bago ang pangyayari ay nakita ang ilang unipormadong lalaki na may dalang mahabang baril at helmet na nakikipag-usap sa mga miyembro ng Senate Security malapit sa elevator. Ang ilang media naman ay nakarinig ng pagbarena mula sa gusali ng GSIS na karugtong ng Senado. Ang pagbarena na ito ay sinabi ng mga tao mula sa OSAA o Office of Sergeant at Arms na gawa ng mga NBI agents na nagtatangkang makapasok sa gusali. Sa isang panayam kay NBI Director Melvin Matibag, ipinakita niya ang live stream niya kasama ang ilang media people at sinabing walang NBI sa Senado dahil hindi sila pinayagan na makapasok doon. Nagkalinawan na rin daw sila ni SP Alan Cayetano na hindi nila aarestuhin si Senator Bato. Sinabi rin ni Matibag na walang mga baril ang NBI agents at nasa hotel sila para mag-fellowship. Ang mga tauhan din kasi ng NBI ang inaakusahang unang nagpaputok sa loob ng gusali. Nang makontak siya ni Senator Loren Legarda at nakiusap na magpunta sila sa Senado para mag-imbestiga, nag-alangan si Matibag dahil sila na ang pinagbibintangan sa putukan at inisip kung paano sila makakatapak sa Senado kung mainit na ang mata sa kanila ng mga tao doon. Suhestyon ni Matibag na PNP ang mag-imbestiga sa tensyon na nangyari sa Senado nang hindi malagay sa alanganin ang buong ahensya ng NBI. Bago naman maghating gabi noong Miyerkules, nakita ang pagdating ni DILG Secretary John Vic Remulla at nagsabi siya na hindi siya nagpunta sa Senado para arestuhin si Bato. Nandoon siya para tiyakin na ligtas ang mga senador na naiwan sa gusali maging si Bato ay ligtas din. Inamin naman niya na ang tauhan ng OSAA ang unang nagpaputok ng warning shots dahil may mga unidentified armed men sa loob ng gusali. They had firearms with them, but the OSAA fired a warning shot. They retreated at the back and then started firing indiscriminately into the air. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comments section below.